floor plan, saka perspective anong ating gagawing residential building. So the minimum area, lot area should be 150 square meters. Nabasa niyo na ba yung code? National Building Code? Siguro pagka meron kayong vacant time, para sa inyo rin naman yun. Para ma-aware kayo ano yung mga kailangan, no, requirements. Pasuyo na lang, sir, ma'am. So this is an example. Sinend ko sa inyo, ibang plano yon. Kita niyo na ba yung plan na sinend ko last time? Detailed naman yon. Sino na yung nakapag-scan ng file? Na-scan niyo ba, sir, yung file? Sinend ko last time. President? Forwarded naman, ano? Sir, hindi pa rin daw po marinig yung iba yung... Hello? Hello, hello, hello. Hello? Hindi pa rin marinig? Hello? Ayan po, sir. Okay na. Okay. So, last time... Clear na, sir. Clear na. Lakasan ko na lang. Pagka masyado malakas, sabihin nila ako. Last time, nag-forward ako ng plan. So, kumpleto naman yon, electrical plan, plumbing, etc. Tsaka structural. Sabi ko nga, last meeting ay ang requirement natin dito sa subject is at the end of the semester, you should submit to me a site development plan basis, ha? Yung meron bearing. Alam niyo naman yun, ano? Yung napag-usapan natin last time, ano yung bearing? Lot area, ano yung basis ninyo, yung floor area. Pero, yun ay makikita sa site development plan din. Like for example, this is a different plan which I had forwarded to you. Ito ay sa Tacloban City. So ako rin yung gumawa nitong kaso. Yun nga, sabi ko sa inyo, medyo mas malaki ang kita dun sa gumagawa kaysa dun sa gumagawa ng plano. Yung construction side. Kasi hindi ganun naman kalaki ang ating professional fee. Per square meter ang bayad sa atin at nakatali pa tayo ron sa 15 to 20 years kasi tayo ang pirma, whereas yung contractor meron lang silang 1 year, no? So mas tayo ron sa ating mas malaki yung ating responsibility as the designer. Now, so this is an example of site development plan. Makikita nyo rito. Kita po ba yung ating plan? Medyo malabo. Medyo malabo po. Medyo malabo. Okay. Kasi gumagalaw yung ating no. Ayan. Not necessarily the dimension, pero kita naman. Kita ba? Opo. Okay, sige. So, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat nung test. Ayan. Ilan lang ba yung 90-degree angle dyan? Isa lang. Dalawa. Dito, less than 90. Pagpunta mo rito, yan yung 90. Dito naman sa kabila, 90 degree. Yan. Pagpunta to, more than 90 degrees. Kita naman yan. Apo, sir. Okay. Now, sabi ko nga, nung last time, pagka kayo ang gumagawa ng lote, anong floor plan, siyempre kung ang lote ninyo, hindi lahat nasa 90 degree, yung kada kanto. So,
ang ginagawang practice, sasabayan nyo o parallel yung dalawang side ng inyong floor area. Like for example, ito siya, dito na part, yan, parallel siya, ito, and ito naman, dito na side, parallel din siya. Okay? Ito, iba naman ito. So, ang ginawa is 90 degree yung ating floor area. Development plan, ano ba yung makikita sa site development plan? Yung boundary ng lote, yung lot area, nandyan. Nandyan din yung boundary ng floor. Yung naka-hatch. Nandyan din yung utilities. Ano ba yung utilities na nandyan? Septic tank. Merong pumps. Kasi ito is a deck. So, that is considered as 3-story na. And pagka 3-story, base sa ating rules and regulations, the owner should conduct a soil analysis. So, yung soil analysis, yun yung test ng lupa kung kaya ba niya i-carry sa kanya. Okay? So, ang test kasi na yon dapat makikita kung anong level from the NGL or natural grade line yung best pressure or capacity ng soil na pwede mong ipatong yung load. So, palalim ng palalim. Ang problema naman doon, pagka palalim ka ng palalim yung hukay mo, siyempre yung footing mo, as is pa rin naman, ang problema naman doon sa footing, mas maraming dadagan sa kanya na lupa. Nagigets niyo ba? Malabo pa rin. Malabo pa rin yan. Malina. Malabo pa, sir. Yung mga, ano po, Sir, medyo malabo, sir. medyo malabo po. Paano sa settings? Video. Mag-connect uli ako. Baka sa internet lang to. Okay po, sir. O yung hangin. Ano yung may bagyo, sir? O yung hangin. Number 3. Lagi hindi hindi electric pan yun, hilik ni Ninja. Sorry. Nakalayo po sa ilong. May Check hilik, yung mic. Wag Ninyo lang malakas. may hilik pala. Irons. Gagi, tapos na. Hello? Yan, medyo gumanda na ba? Ganun pa rin. Medyo, sir. Opo. Okay, pagka nagalaw lang siguro. Kaya nalabo.
Okay, wag niyo lang imagine yung dimension. We have this lab on grade. Ito siya, lab on grade. Ito, this is the tie beam. Tie beam din ito. Ang sinabi, merong capacity yung lupa. Pagka palalim ng palalim yan, pataas ng pataas yung soil bearing capacity. Naririnig po ba ako? Opo. Yes Apo, po. sir. Rinig po. Okay po, sir. Medyo Now, mahina lang po. dito sa footing, kung palalim ito ng palalim, kasi naka-protrude naman ito dun sa column. At typically, Now, yung portion dito, yung naka-overhang dyan, meron niyang lupa, di ba? Na nakadagan sa kanya. Tama ho ba? Apo. Yes po. Okay, now, kung palalim ito ng palalim, yung bigat ng lupa na dadagan dito, baka yun yung dahilan, no? Pataas nga ng pataas yung capacity ng lupa, palalim ng palalim naman siya, pero yung dadagan na load sa kanya, pabigat ng pabigat. Hello? Yes po. Baka dahil Yes din doon po. sa bigat, at a certain time, magsettle yung ating foundation or yung ating footing o yung ating structure. Okay? So, yun yung kailangan natin tingnan. Now, minimum thickness ng footing, base naman sa code yan, 300 millimeters. So, ito siya, hindi po pwedeng numipis pa sa 300 mm. Bakit? Kasi sabi doon sa code, pagka exposed to earth, ang minimum concrete cover ay 75 mm. Naiintindihan ba yan? Ano yung concrete cover? Lahat ba alam yung concrete cover na sinasabi? Should we discuss or no? Hindi po. Okay, sige. Now, ang concrete cover na sinasabi. Okay na yung boses ko? Hindi na ganun pina? Hindi po. Okay, sige. Ito yung beam. Pagka ang element sa earth, ano yung exposed earth? Nasa lupa, no? Ano yung mga exposed earth na members? Yung footing, yung tie beam, di ba? Yung tie beam, hindi ka naman naglalagay ng tie beam na mas mataas pa ron sa SOG, slab on grade, tama ba? Yung tie beam, nilalagay yan doon sa malapit sa footing o at a certain distance. Ito yun yung kanina sinasabi ko. Wag lang masyadong malapit dito. Kasi, imaginein mo na lang, kung halimbawa, yung paa mo, tinalian na mas malapit dun sa pinakamababa, no? Anong possible na mangyari? Diba matitisod ka, parang pagka maglakad ka, o di kaya yung balance mo, mawawala. Halos. Kaysa sa talian ka. Nagigets ba? Okay Yes po. po. Parang ma-outbalance ka ba? Tama, no? Opo. Apo, sir. Okay, Apo, sir. sige. Okay, dito. Sobrang lapit dito sa baba. Hindi naman yan nilalagay. Sobrang taas naman. Kasi kung sobrang taas yan, mga nung upuan, alam niyo naman yung monoblock. Monoblock. Upuan. Ngayon, kung halimbawa, lagyan niya ng bracing, mas matibay. Pero kung tanggalin yon, bubuka. Lalo pa kung ang dadagan sa kanya, medyo mabigat. No? Yung failure niya, pabuka. Tama ba? Mas madali Yes mag-fail. po. Okay. Yan yung i-analyze. Now, yung concrete cover na sinasabi ko kanina, ano yun, sir? Kung exposed to earth yan,
Meron tayong bakal dito. Lagay na natin, tig-dalawa. Ito yung ating stirrup para dun sa beam. Ang tawag naman dyan kung column piece. Ano? Ngayon, kung exposed to earth yan, ang concrete cover ay 75 minimum. 75 millimeters. Ano yan? Yung pinaka-exterior part ng ating, exterior most part ng ating concrete, dapat meron tayong 75 millimeters. Yan, na part. Dito rin, ganun din. Tawagin ko na lang itong A. Yan. A. Ito, A din ito. Meron din dito, A din yan. Gets nyo? Footing. Kung footing naman yan, yan yung para sa beam. Ang footing, dito yung poste. So, meron yung bakal sa loob. Pero nakabend yan pataas. No? Nakabend yan pataas. 250 millimeters or 6 inches. Ang concrete cover dyan, ito yun. Exterior part ng concrete, papunta dun sa gilid ha. Hindi center line ng bakal. Dun sa face, exterior face ng bakal. Siya. 75 millimeters. Okay lang? Dito dyan, 75 din ito rito sa baba. Sa lahat, paikot yan, 75. Walang problema kung gawin mong 80 o mas higit pa, kakapal lang yung ating footing. Ang kapalit lang doon, mas mamahal. No? Mas magmamahal yung cost kasi dadagdag ka ng konkreto. Intindihan? Itong footing, may makikita kasi kayo na merong top bar. Itong klase natin ngayon, ito ay walang top bar, no? At siguro may nakikita kayo nagbubuhos na hindi naka-bent up. Kaso sa code, meron yang bent up na minimum 150. So halimbawa, kung kayo ay pa-take off, total inhinyero naman kayo, paano ba i-take off yung bakal? O gaano kahaba yung, di ba, 6 meters naman ang bakal. Tama ba? 6 meters, interval of 1.5 meters, ang pinakamababa dyan, 6. Susundan ng 7.5, plus 1.5 uli, 9. Plus 1.5 uli, 10.5. Okay lang? Nakuha niya? Hello? Okay lang? Nakuha niya? Yes po. Yes po. Sige, now. Kung ang footing ay sabihin natin na typically naman ang ginagawa is square footing. Pero it's up to you kung gagawin natin. Like for example, ito. Sabihin natin, dimension ng footing na to ay 2 by 2. 2 meters by 2 meters. Tatanungin ka nung laborer o nung foreman, engineer, gaano ba kahaba yung ating putol nito? O ang tawag sa construction site niyan ay cutting length. Kasi ikaw nga gagawa niyan bibigay mo dun sa tao para sila magputol-putol ng bakal. Tatanungin sa'yo, sir, gaano ba ito kahaba yung aking putol na to? Yan. O, madali lang. Bakit, sir? Kasi 2 meters ang lapad nito. Tama, no? 2 meters. Ngayon, babawasan mo rito ng 75. 75, ilan na yan? Itong horizontal na to, yung mahaba. So, length is equal to 2 meters, ano? So, 2,000. Okay lang? 2,000 5
lang? Nakuha nyo? Kung bakit 275? Apa, yes po. Yes, Okay. sir. Plus dalawang patayo na 150. Kasi 150 to minimum. Nung nag-seminar nga kami, yung mga PIs, nagtanong, mayroon din nag-group. Bakit mayroon pa itong tayo na 150? Kasi nasa code hindi masyadong yung sagot nila. Kasi di ba may makikita ka na walang ganito, no? Hindi naka-protrude pataas, Hindi nakaangat. May siguro nakakita naman kayo siguro ng bakal ng footing, Tama ba? O wala pa talaga kayong experience? Sa mga napapanood po, sir. Wala pa Okay, po so, aming siguro, experience, sir. siguro sa YouTube o kahit ano man kasi di ba ang sa ngayon, mga panahon ngayon, andyan naman si Google, YouTube o kung anong application, madali halos wala talaga. So pagka hindi mo alam, halos lahat naman nandun, no? Yung kasagutan. So pwede yung search na lang. Now, yung 2,000, sinabtract natin ng 275 na concrete cover, yan pa lang yung length na horizontal. So meron pa tayong i-add up na vertical portion. So ilan yon? Dalawang 150. O plus 2 times 150. So meron tayong total length na ilan, sir? So yung 1,700 po. sa merong 1,700. 1,700. Okay, 1,700. Oh. Take note, mga sir, ma'am, pagka i-quantify mo yung bakal, meron itong excess, di ba? So halimbawa, ilang ang magagamit mo sa 6 meters, ilang putol yung pupwede. So siguro ang gagawin mo 6,000 times o divided by 1.7. Yan yung lalabas diyan. $3.52 po. 3.52. Okay. Yung 0.52 na yan times 1.7, ilan yon lalabas? So, ibig sabihin nito, tatlo lang yung ating magagamit doon. Yung 0.52, either scrap o pwede ka pang gamitan na iba. So, ilan itong lalabas? 0.52 times 1.7. 0.52 times 1.7. So, 0.884 na lang. Tama, no? 0.884 meters, hindi nag-isang metro. 80 centimeters. Tama? Hello? Opo. Tama ba? Okay, so ang minimum ko na bakal na ginagamit dyan sa bottom bar, 16 mm. Huwag kang gumamit dyan ng 12. Pwede siguro yan sa top bar. Kasi dito talaga yung stress niya. No? Pagka palit ng palit yung bakal mo, padami ng padami yung quantity. Yung spacing, pasinsin ng pasinsin. No? Ngayon, dito sa ating example, yung ating rebar lang or reinforcement, meron lang tayo sa baba. Pero, minsan din, lalo pa at meron buoyancy. Meron kasing mga areas na at a certain portion, 1 meter pa lang o less than a meter, meron ng tubig kaagad na nakikita. Saan ba rito yon? Cavite, ganun ba ang Cavite? Hindi ata, no? Yung water table, maghukay ka lang, wala pang 1 metro, matubig na kaagad. So, yun yung mga saturated areas. Lalo pa kung malapit kayo sa mga water resources areas. Okay? So, yung 3.52, kaya nga kung ang problema nung nag-estimate, kung hindi niya tiningnan, baka maraming scrap, baka malugi siya.
Kasi dito yung ano talaga, yung dito titinan talaga kung ito yung mga points na dapat tingnan. Kung nagkamali ka, sigurado, lugi ka talaga kasi mahal ang bakal. Marami kang scrap, bininta mo lang ng magkano na lang kaysa sa doon sa pagbili mo. Okay? Siguro, halimbawa kung 7.5 ang gagamitin mo, ilang kaya yan? 7.5 divided by 1,700 or 1.7. So yung sir, kasi ang interval naman ng bakal 1.5 Kit 6, 7.5, 9, 10.5, 12. Sige nga, pasuyo ako. Kung 7.5 ang bakal mo, yan yung excess mo na lang. Miss Christine. 4.4. Sir, mali po pala yung computation ko po kanina sa length. Ano po, hindi yung 1,550 po. Kasi yung dalawang 275 po. Plus po po ng 300. Bali, Mali itong 1.7, ma'am. Mali ang 1.7? Opo, Okay, 1,550 sige. po siya. Opo. 2 times 10. 2,150 ano? Ma'am, ano? Tapos magiging, 2,150? opo, 1,550. 1,550 na lang? 150 po, sir. To 150. 2,150 po, sir. Kasi sir, diba po yung cut po ba yung dalawang 150 po, diba? So, ilan yan, ma'am? Ilan sa inyo? Sa akin, 2,150. Dito, no? 150 din. 150 po. 150, sir. 150 po, sir. 150, sir. Okay, sige. Magagaling talaga itong klase na to. No? Okay, lahat ba may kalkyo? Meron naman lahat? No, para mako-correct din kami kung mali kami. Okay, sige. So, yun na lang, ano? Tapos So, kung 2,150 ito, sir, ma'am, 2.79. 2.70. 2.79. Ay, ibig sabihin pala, ma'am, mas malaki yung sayang mo rito na material. Di ba? Kasi ang excess mo lang dito kanina, 0.52. 52. So, 0.52 times 6 times 2,150, isang metro. Ito ngayon, ilan na lang? Mas malaki, ano? 2.79. Okay. So, kung 2.79 yan, 2.79 times 2,150, ang excess mo ay 1.7 meters. Ang haba. So, saan mo ilalagay yung 1.7 na yun? Siguro, kung 16 mm ito, pwede yun yung maging spacer. Kaso 25 yung spacer. Ano yung spacer na sinasabi ko? Minimum kasi na spacer, 25 mm. Bakit? Ano ba, sir, yun? Kung meron kang beam, yung beam, yan, yung rebar, hindi lagi na one layer lang. Minsan meron 2 layers. Dito na lang tayo. Sa naunang nandyan. Minsan ito, 2 layers. Yan. Yan. No? Ba, 3 rito sa first layer, 2 dun sa second layer. Pero typically, or ang dapat tandaan dyan, hindi mo po pwedeng staggered yung paglagay. Dapat directly below or above doon sa nasa ilalim o nasa taas na rebar. So, pwedeng para design purposes, gagawin mo ng staggered, hindi po pwede. Okay? Now, ang spacing nito minimum is 25 millimeters. So, kung sa akin, gagawin kong 32. Kasi, halimbawa, yung bato kasi na ginagamit dyan, ang aggregate is 19 millimeters, 3/4. Diba? Sa masa, 3/4 yan. So, kung 3/4 yan, hindi naman yan lahat 3/4 talaga. Kasi yung may nakakasingit dyan, diba yung bato, hindi naman irregular in shape naman ng bato Baka nakaganyan yung bato. O paano yung 3/4 yan? Nakuha nyo? Baka ito is 1 inch na to.
o more than 1 inch. Kasi sa pagka nag-sieve ka, hindi naman kung ito yung mauna, no? Ito rito is mas maiksi kaysa dito. Portion. Naiintindihan ba ako? Opo. Okay. Now, ito rito, kung gagawin natin 25mm ito, paano mo ito itatali o paano ito ma-fix? O kung halimbawa, mayroon ka pa rito bakal, nandyan. Ito siya, paano mo i-fix? Kasi ang size mo, ito lang eh. Ano pagtatalian nito? Mahulog to. Diba? Mahulog ito. Tama? Opo. Ito. Yan siya. So, naglalagay tayo rito ng spacer. Either yung rebar, kung meron kang 25mm dyan na rebar, o yan siya. Yung mga excess mo na bakal. Yun ang magiging spacer mo. Diba? Kaso kung halimbawa, 12mm yung excess mo, saan mo ilalagay yun? No? So, diskarte mo yon as engineer. Kung paano mo gagamitin ulit yung excess material. Okay, so ang example natin kanina, call mo rin yon kung anong size or haba ng bakal yung bibilin mo. Pero ang problema, kung nasa probinsya ka, ang nandun lang is 6 halos. Bibili ka sa mga hardware, 6 meters. 7.59, 10.5, special order yon. 12 meters. Pinakamaba, 15 meters. Okay? So, ngayon, kung merong buoyancy na tinatawag dahil sa tubig, at a certain level pa lang, may tubig na. So, kaya yung mga uplift forces na tinatawag, yan siya. Lalagay dito ng top bar. Yan. Wow, mas marami siya dyan. It is not necessary. Halimbawa, kung ilang piraso yun nandito mo sa baba, ganoon din sa taas. Hindi naman. Hindi ganon. So, baka ang ginamit mo rito is 12mm, kaya mas masinsin siya kaysa dito sa baba. Kasi dito sa baba, ginamit mo 16mm. Okay? Pero, bottom line, as what we had discussed earlier, the concrete cover, if that is exposed to earth, it should be a minimum of, Mr. Angelo? Sir? Because earlier, if the member or element is exposed to earth, the minimum concrete cover should 75mm po. Tama po ba? 75 millimeters. Tama si Sir. Ano yung concrete cover? Mr. John Jael? Mr. John Jael. Diyan ka ba? O Jail. John Jail? Wala si Sir. Alaya Lorraine. Hello, Miss Alaya Lorraine. Wala rin. Angelo Capitulo. So yung kanina, tanong. Sir. Apa. Okay. Ito naman, Angelo naman. Angelo Marquez. Sir, ano po ulit yung tanong? Ang tanong, Sir, sabi ni Angelo kanina, as what we had discussed kanina, the minimum concrete cover is 75mm if the element is exposed to earth. Now, the question is, what is concrete cover? Sir, yung po yung sa distance po nung
surface po doon sa reinforced concrete. That is the distance measured from where to where. Mr. Angelo, ano yun ulit, yung concrete cover? Ano sir, ano yung distance between inner pati outer surface ng ano? Tama po ba? Yan yung sukat mula doon sa pinakalabas, no? In and Exterior part outer. ng concrete, papunta doon sa face nung bakal, yung pinaka-exterior na bakal. Kasi halimbawa, yung itong stirrup, no? Hindi yung sukat mula rito papunta dito sa itong bakal na to, hindi. Ano ba yung pinakalabas niya na bakal? Yan. So ito yung pinaka exterior ng bakal papunta doon sa exterior most ng concrete. So mula rito papunta rito sa face ng reinforcement. Nakuha? Bakit meron tayong ganon? To prevent rust doon sa ating reinforcement. Kasi kung hindi man din yun, posibleng magkaroon ng kalawang yung ating rebar. So dahil doon, di ba yung kalawang is kumakalat. Pagka meron lang tong isa, konting kalawang, lahat yon. At a certain time, lahat yun na mapupuno na ng kalawang na nagde-deteriorate sa strike ng ating kuha niya. Yes po. Okay, sana maliwanag. May tanong ba ron? Wala. Wala na po. Okay, sige, balik tayo sa ating plan, site development plan. Balik tayo rito. Mapapansin niyo rito sa ating plano, meron kasi tayong minimum distance from the perimeter or dun sa ating property line papunta dun sa ating floor area. No? If I am not mistaken, 2 meters yung ating minimum dyan. No? Kaso dito, hindi sinunod. Pero hindi naman ako yung arkitekto, hindi naman akong pipirma nito. Okay lang. Basta yung akin lang is ako nag-design kasi nito ng structural, yung sa akin lang is yung strength ng bahay. Pag architectural plan kasi is yung arkitekto yung pipirma. Mga fire exit sa kanila yan. Ang problema natin as civil, ano naman, saan papasok? Yung footing. No? Yung footing. Ano rin sinasabi mo? Property line, isasagad ng arkitekto kasi nga, yun din yung advice ng ang arkitekto naman, hindi naman siya kukunin ng owner kung hindi siya susunod sa gusto ng owner, di ba? Wala kang magiging kliyente. Tama ba ako? Okay, kasi ako naman na nagpupundo ng budget, sundin mo yung gusto ko. Ang problema, hindi nasusunod yung code. Pagpunta doon sa civil, kung ito yung property line, yan ang property line. Yung column niya, sinagad niya sa property line. Di ba? Ito yung poste. Yan. Paano naman yung footing mo? Dito, ibang iba na yung may-ari dito sa portion na to. Tuloy yung sa atin dito, sa kabila. Ngayon, paano naman yung footing? So, ang footing, lalabas yan. Ganyan na siya. Centric footing. Tama, sir, ma'am? Yung sa pinakailalim po ba yan, yung footing?
Yes, sir. Ito yun. Pinag-usapan natin kanina. Okay po. Yan. 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 Yan, sir. Okay po, sir. Okay. Ngayon, kung concentric yan, ano yung concentric, sir, na sinasabi mo? Ang concentric footing, kung ito yung footing, nakasenter sa kanya, nakasentro sa kanya yung column. Yan. Nakasentro sa kanya yung poste. Okay. Ngayon, kung may eccentricity, so ito, palayo ng palayo sa center of gravity ng footing. Ano mangyayari dyan? Para hindi ito tumuwad, no? Kasi siyempre kung 'di ba pagka nagbubuhat ka ng tubig o kung anong mabigat, 'di ba pa-counter ka doon sa weight, no? Kung yung bigat nasa kaliwa mo, papunta ka rito yung bending mo, papunta kang kanan, 'di ba? Tama ba? Opo. Yes po. Okay. So ika-counter mo yung bigat ngayon. So ano mangyayari doon? Kung nandito ngayon yung load diyan, ang gagawin ni footing, lalakihan niya rito na part. Lalakihan niya rito. So, palayo ka ng palayo ngayon, palaki ng palaki yung footing. Tama ka? So, baka dito, 1 by 1, no, yung dimension lang, pagka-concentric, baka ito dito 3 meters by 2 meters na. So, pwede mo ipaliwanag sa owner. Sabihin mo, sir, imbis na baka makatipid tayo, kung ang gusto mo, sir, i-maximize mo yung lote mo, okay naman. Kasi ito yung kalalabasan. Ang gusto natin makatipid, value engineering, lalaki yung ating dimension ng footing. Mapapamahal ka sa material, mapapamahal ka sa labor. Kuha nyo? Opo. Okay, pero hindi ako gumagawa nung yung footing, ay yung column, nandun na mismo sa tip nung gilid nung footing. Nag-allowance ako ng 30 man lang. Kasi, sabihin natin na ito, ang failure kasi niyan, is more on punching. Ano ba yung punching? Nabutas. No? The best example is, halimbawa, meron kang 1 piso. Ilagay mo sa palad mo, yung piso na yan, tapos diinan mo. No? Hindi ganun kasakit, ano? Kasi ang piso, ano ata yung diameter ng piso? Mga 2 cm, 3 cm. Diba? 1 piso. Ngayon, kung di kayo lapis, yung diameter nito mas maliit. Diinan mo dyan sa sa palad mo. Di ba masakit, ano? Masusugatan ka pa. Tama ba? Opo. Okay. Opo, So, sir. ganun din yung senaryo nito. Maliit yung poste mo, palaki ng palaki yung footing mo, pwede yung ma-punch, mabutas yung footing. Tawag doon, punching shear. No? So, ang ginagawa ko dyan, nag-a-allowance na ako mga 30. Yan, dyan siya. Mula rito, sa dulo ng column, papunta rito sa dulo ng footing, meron akong 30. Ngayon, sir, kung ayaw mo, na ganap ka na lang ng iba. No? Sila, pwede sa inhinyero. Okay. So, yun para sa ating footing. Okay? So, ito yung tinitingnan mga problema sa construction. Ang tanong naman, paano mo ito i-layout? No? Meron ba kayong idea paano i-layout? Kasi okay lang sa plano. Ngayon, paano mo ito gagawin? No? Paano mo gagawin yan? Diba? Okay? Meron akong plano dito nung foundation plan. Kasi ang una naman dyan talaga, pundasyon. No? Yun ang umpisa mong
Pagka maghukay ka, foundation. Nga pala, ito yung ating proposed plan. Ito yung ating floor plan. Nakikita ba? Opo. Okay. So, ito ay residential. Paupahan. Malabo ano? Opo. Medyo malabo, sir. Malabo po, sir. Ayaw niya ng ano? Ayaw niya ng printed copy. Gusto niya yung sulat kamay talaga. Sa sulat kamay, yung maliwanag naman ano? Opo. Okay. Ito siya. So, meron itong 5 units sa baba, merong 5 units sa taas. Sabi ko nga sa inyo last meeting, pagkabigay sa inyo ng arkitekto, meron na itong locations ng column. So, ito siya. Yan. Yan, may mga locations na ng column. Assumption lang ito ng arkitekto, yung sizes ng poste. You, as the engineer, should provide the correct size of column. Now, pagkabigay sa inyo nito, CAD file, ngayon, aantayin pa niya. Aantayin pa niya ito sa inyo para ibalik dun sa plano niya. Bakit? Kasi pagka ma-determine mo yung proper size, i-reflect niya uli yun sa architectural plan niya. Bakit, sir? Ano bang problema nun? Kung halimbawa hindi niya ma-reflect. Kasi, ito poste. Halimbawa, meron poste dyan. Yan. Ito rin, poste. Kung naka-reflect sa kanya is 300 lang ito kasi yun ang dimension minimum. 300 by 300. Ito 300 by 300. Ang hallway kasi, ang minimum niyan is 1.2. Pagka hallway, 1.2 meters. Kung halimbawa, ganitong residential area na paupahan, hindi gagaya nung kung pampamilya lang, kayo-kayo lang, pwede itong ma-reduce to 1.1 meters. So ngayon, pagka lumaki itong poste, from 300 magiging 500, ito rin 500 din, from 300 to 300. Ang center to center nila ngayon, ito kasi yung magkakaproblema kayong allowance. Nakuha nyo? Opo. Okay, baka hindi na masunod yung allowance. Maganda sa plano, pagtingin pala, ay, hindi nakita ni Kwanto ni arkitekto, hindi press. So, yan. Ito yung foundation plan. Ito yung foundation plan. Now, may mapapansin kayo dyan. Meron tayo ritong combined footing. Ito siya. Ito at saka ito. Combined footing ito. Kasi yung distance na ng bawat poste ay 1.65 meters. Ngayon, ang mangyari dyan, mag-overlap sila. So, I decided to combine itong dalawang poste na to sa isang footing lang. O, ganun din dito. So, ang nangyari naman dito, di ba, meron, sabi ko kanina, meron 30. Ito yung dito yung property line na yung sinagad niya kanina, kung naalala nyo. Hello? Hello, naririnig ako? Yes po. Apo, sir. Yes po. Okay, Yes sir. po. So, mula rito, 30 yon sa gilid ng poste, papunta rito sa gilid ng exterior part ng ating footing. So, mag-overlap silang dalawa dito. Ito, lalaki pa. No? O, maapektuhan itong isa naman. Kahit concentric siya. So, imagine nyo, sir, ang naging dimension niya ay 4.68 meters.
by 2 meters. Yang laki, no? 4 na metro. Parang kwarto na. Okay? 4 meters. Ang laki, no? Ang lalim ng pundasyon ko rito, 1.8 yung lupa pala nakadagan sa footing. Lahat ng footing ko ay 30 centimeters or isang ruler yung kapal. Okay. Sir, ano kayo? Mute. Okay, sir. Tama. Enough ko lang. Okay. Next, paano ba natin ito i-layout sa site? Kasi ang susunod nito, maghuhukay na tayo. No? Maghuhukay ka na. So, ang pag-layout nito, dapat i-plot mo muna yung lote na gagawin mo. Sukat ng lote. Pagka-plot mo sa kanya, meron ito ritong mga lalagay ka dito ng mga butterboards. Siguro mag-exceed ka lang ng 1 meter o di kaya 2 meters o 1.5. Basta a minimum of 1 meter. May butterboards ka dyan per grid line. Kasi may grid line naman tayo rito. Susukatan mo rin. Okay lang? Familiar naman siguro sa grid line, ano? Opo. Opo. Okay, yung grid line, kailangan yun para dun sa sukat. No? Yung interval. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Now, sir, bakit tayo may excess tayo palabas na 1 meter minimum? No? Kasi, kung ito yung poste at yung footing natin 50, no? 50, 1 meter. So kabila, papunta rito sa kabila 50, papunta rito sa kabila 50. Ganon din, kabilaan 50. Ngayon kung ano ba sir yung waterboard na sinasabi mo? Kung ito yung naka-section tayo, kung ito yung NGL or natural grade line. Tapos ito yung property line mo rito, yan din siya. Yung butterboard, maglalagay ka dyan ng kahit 2x2, no? Bibili ka ng 2x2. Yung butterboard. Babaunan mo ng butterboard yan. No? Ang distance nito, sabihin natin na 1 meter minimum. Ito, 1 meter. 1 meter yan. Kasi pag footing natin, yan, kung ito yung footing, property line pala, no? So, kung yan yung property line, hindi, ito yung gitna ng poste. Ito yung gitna ng poste. So, kakain ka pa rito ng 50, kakain ka pa rito ng 50. Di ba? 50 rito, 50 rito. Ngayon, kung halimbawa, maglagay ka ng butterboard dito mismo, paano ka maghukay? Matatanggal din yon yung butterboard na nilagay mo para doon sa pag-layout ng area. Kasi maglalagay ka dyan ng tansi. Tansian mo kasi yun eh. Para ma-plot ito rito. Yan. Maglagay mo rito ng butterboard. Yan dito.
dito na porsyon, mula rito, papunta rito, motherboard ka siguro ng mga, allows ka ng mga 1 meter, meron ka rito nga location ng motherboard, meron ka rin dito. So, once ma-plot mo na yan, punta ka rito sa dulo, ganun din ang gagawin mo, tapos tatansian mo na yan. Tatansian mo na yan. Tapos lahat ng grid line, may tansi ka na. No? Now, pagkatansi mo yan, hulugan mo. Alam niyo yung plumb bob? Yes po. Apo. Hulog. Hulugan mo yan dyan. Pagkahulog mo yan, so yung kalahati, kung halimbawa 40 by 40 yung poste, o ganun din, footing na lang muna tayo. Kung yung footing is 1 meter, kalahati, 50 rito, 50 rin dito, hanggang makuha mo. Tingnan nyo kung naka-spare. No? At tama yung layout. Kasi baka nakatabi niya siya. No? So, dapat naka-squala. Okay lang. Hindi makukuha yung as per computation mo pag install mo sa actual, nag-iba na, nakatagilid na. Ibang usapan na yan. Okay. Now, yung paghuhukay pala, kung 1 meter by 1 meter yan, yung ating footing, nag-a-allowance ka dyan na para dun sa hukay. No? Kasi kung 1.8 meters yan at ang hinukay mo, ang lalim, sabihin natin 2 metro, bawa, kung ang ating footing ay 1.8 meters ang nakapatong nakadagan na lupa, tapos meron ka pang 30, maging 2.1 na yun, ano? 2.1. Yung NGL. Yung lupa. Meters to, 0.3 ito, may 2.1 na. Ako no, 2.1. Okay lang? Okay. Now, kung ang hukay mo, kung ang lapad nito ay 1 meter by 1 meter, so 1 meter to, so ang hukay mo niyan, diretso, di ba? Ito siya. Diretso. Tama ba? Paano ba ang tamang hukay dyan? Pagka maghuhukay ka. Alaya Lorraine. Sir, yung kay Aliyah Lorraine po, sino po yung map niya? Ano? Wala daw po yung mic po ni Aliyah Lorraine po. Sira. Okay. Sige. Si Cyrus Aberia. Cyrus. Wala si Sir? Absent? Si Emeline Matalog. Emeline Matalog. Wala rin. Erika Carido. Erika Carido, wala. Wala rin. Gia Angelica. Sir? Ayun. Buti
naman. Okay, ma'am. Ah, paano ba yung tamang hukay pagka maghuhukay ka? Um, Padiretso ba ito, no? Ayan. Padiretso ba ito dito? Tama ba yan? Diba, yun nga, 1 meter by 1 meter yung footing. So, maghuhukay ka ng mga 2 metro, 2.1 meters. Take note, ang 2.1 meters, yan yung taas ng pinto. No? Standard yan, 2.1. No? Malalim yan. Lagpas tao yan. Paano? So, ang paghukay niyan, sir, ma'am, meron kang, dapat naka-angle. Meron yung standard na angle. Ganun ka dapat, di ba? Nakatirit ka dyan. Para hindi mag-collapse. Tama, no? Lalo pa kung yung lupa ay medyo malambot o di kaya hindi ganun katigas, may possibility mag-collapse. Kung kataas ng tao yan, mas mataas pa, pagka delikado ka dyan, unsafe ka. So, dapat naka-angle ka dyan. Pangalawa, kung iisipin natin, sir, ma'am, ang unang buhos natin ay puting. O, paano ba bubuhusan yan? Diba, pagkalagay mo ng konkreto, ayusin pa yan ng mason. Ayusin pa ng mason yan. Alam niyo yung mason? Hello? Alam niyo yung mason? Sir, pwede magtanong. Yes, sir. Sir, kasi ano yun? Totoo ba yun, sir? Pag mayari, magbukay kayo ng lupa. Tapos may parang kasama na parang mga 3 meters ganun para sa parang working space. Tama, sir, yun. Yun yung i-discuss natin yun. Pero hindi 3 meters. Malaki, mahaba. Ayun masyado. Malaki yun. Tama. Okay. Okay. So, pagka maghukay ka, sir, so dapat meron kang, yung sinasabi mo nga kanina, meron ka dapat working space para doon sa gagawa. Kung halimbawa, ito yung ating dimension, plan view. Yan. Ang hukay mo, meron kang para doon sa working space na sinasabi mo nga, sir, meron kang isang ruler. Yan. Allowance ka rito ng isang ruler. Kasi, para pagka magbuhos ka rito, ayusin pa ng mason yun. No? Para naka-flat, no, yung buhos. So, nandito ngayon yung tao. Either dito, apakan niya muna, tapos ayusin niya, hagod niya papunta rito sa kanan, no, yung konkreto. Ako nyo. So, dapat meron ka pang working space, mga 30 lang. Huwag isang ruler lang. Huwag 3 meter. Sobrang, ano yan, malaki. 1 foot lang. It's up to you. Kung babackfill mo naman, walang problema. Hukayin ko na lang lahat. Kasi konti na lang naman matitira eh. Di ba yung sa example ko kanina, yung ginawa kong yan, ito. Pero, konti na lang space naman eh. Hukayin ko na lang lahat. Tama ba? Hello? Diyan pa ba kayo? Opo, sir. Yes po. Okay. Okay. Baka yung iba sa inyo sabihin, sir, hukayin na lang kayo lahat yan. Kasi konti na lang naman matitirang lupa eh. Walang problema ron. Ang ang magiging labor cost at saka materials cost. Sir, paano naging disadvantage yung labor cost dyan? Kasi, pagka maghukay ka, na hindi naman kailangan hukayin, another time yon para dun sa taong gagawa, o di kaya, ganun din. No? Tapos, pagbalik ng lupa.
Pagtanggal ng lupa, after mong mabuhusan, ibabalik mo rin yung lupa. Cost. Sir, ano naman yung sinasabi yung materials cost? Kasi ganito, sir, yan. Yan. Ang problema sa actual ngayon, lalo pa pagka malalaki yung building, no? 'Di ba? Backhoe ang ginagamit diyan. Backhoe, tama no, sir no? Opo. Panghukay. Okay. Pagka hinukay nila 'yan, ito na porsyon, 0-0, lalo pa pagka pwede naman ito nakadiretsong ganyan kung ang lupa mo is matigas. Okay? Now, kung ang nangyari, backhoe ang ginamit mo, mayroon yan tinatawag na overcut. Yan, overcut yan. Hindi kayo, lakihan pa natin. Okay, kayo na lang mag-defy. Now, itong portion ng to, kasi bubuhusan mo to eh. Kakain yan ng concrete. Eh kung yung overcut dito, sabihin natin 1 meter o di kaya 0.5 meters, malaki yung footing. No? Eh, ang estimate ng footing mo is kantuhan. No? Nalugi ka ngayon sa konkreto. Tama ba? Kasi pagka magbuhos ka, yung konkreto susunod lang doon sa forma, di ba? Opo. Ano sir yun? Sinasabi mo? Overcut. Yan. Overcut dyan. Portion. Sir, yung kanina na sinasabi mo na working space, paano sir yun? Yan. Kahit dito rin, mano-mano, hindi backhoe. Kung yung tao, dito na portion, hindi siya, hindi maayos yung kanyang pagkat, merong overcut, tapos lalo pa yung nakatilt, no? Sinasabi ko nga kanina, pagka hindi ganun katigas ang lupa, dapat hindi diretsuhan, collapse. Now, kung ganun ang senaryo, dito na portion, yung tatlo na yan, kahit walang forma. No? Kahit walang forma. Kasi ang magsisilbing forma, yung lupa na. Ako kanyo? Opo. Okay. Dito naman sa portion na to, maglalagay ka dyan ng forma. Kasi yung konkreto, masasama din dito ng portion. Which is hindi naman dapat kasama, mas lalaki yung gastos mo niyan. Tama? Yes po. Yes Okay, po. now, isa rito lang yung may forma. Ang problema, kung hukayin mo yan lahat, yung pinakita ko kanina, kasi sir, dikit-dikit na naman na eh. Lahat yon ng portion, merong no? Nakain ka ng labor cost, kasi maglalagari yung ano nga, yung karpintero, tapos kakain ka ng materialis. Labor cost. Kuha nyo? Ano po yung sa inyo, sir? Yung, di ba, plano niyo po yan? Yung pinakita niyo sa amin kanina na halos magkadikit na nga yung ano, ba lahat? Wala pa sir. Ito ay Well, ipapadala ko pa lang bukas. Hindi naman ako okay, sir ang okay po. gagawa eh. Papadala ko pala ito Sige. sa probinsya bukas. Alam ko, tapos So, na. so kung halimbawa sir, ako ang gagawa noon, ang working space ko sa loob. 'Di ba? Dito sa loob. Bawal ka maglagay ng working space doon sa kabila kasi hindi mo lupa 'yon. Papagalitan ka. Tama? Opo. Either, hindi naman sinasabi na dapat dito lang kabilaan working space mo. Pwede ka maglagay dito ng working space naman. Yan. As long as meron kang access para doon sa gagawin mo. Discretion mo na yun, sir. I mean, sir, yung ano po, yung kung hukayin niyo pa po ba lahat yun? Yung space ng footings po na yan. Ako, sir, hindi. Kasi mapapamahal ako ron. Pero kung kontraktor, siyempre, gusto mo kumita ka. Kung ayaw mo kumita, doon ka sa mas mahal. Diba? Yun nga sinasabi ng ano dati, kunting graba, kunting semento, pera na. No? Billing na. Pero dapat hindi ganoon yung ating mindset. Ayun yung sa ibang halimbawa, mga public association. Yun sa kanila. May mabuhos lang konti, pera na. Tama naman eh. Okay?
sinasabi ata ni sir dito, yung sa akin naman, halimbawa, working space ko, siguro dito ako maglalagay. Working space ko, diyan. Para dito yung mason. Kasi kung dito, mapapalayo pa siya. Bahala ka na. Diskarte mo na yon. Kasi ikaw nang gagawa eh. Nakuha nyo? Huwag ka lang maglagay dito ng working space sa kabila. Kasi hindi mo na lupa yan. Tama? Apo. Okay. Sana naintindihan. May tanong? Wala na po, sir. Wala po. Okay, sige. Wala nang tanong. Let us proceed para sa pangkalahatan. Ano ba yung mga general notes natin, sir? Buti pa estudyante may pahinga, ano? Ako dati, estudyante pala ako, gusto ko magkatrabaho agad. Magkatrabaho naman, gusto ko mag-estudyante. Aral lang aral, sir. Katapos pala ng board exam natin, dapat mag-aral pala uli eh. Kala ko dati after board exam, tapos na. Ito pala. Aral uli. Gastos uli. Okay. Kaso malabo, ano? Malabo ba dyan? Babasa niya? Sir, sir, Wala po. malabo sir. Malabo. Malabo talaga. Ano na lang ako next meeting. Hanap ako ng maganda-gandang camera. Kano ba yung bili nyo sa iPhone X nyo? Alam ko, Wala lahat akong kayo ganun, naka-iPhone sir. X. Walang naka-iPhone sa Sir. Sir, sana all, sir. Ano, sir? Okay, sige, sir. Tuloy natin kahit hindi tayo naka-iPhone X. Ay, discuss ko na lang ito kahit hindi ganun ka drawing ko na lang. Okay. Ang design criteria natin, pagka ikaw ang gagawa ng plan, ilalagay mo dyan yung mga loading. Yan, medyo naglinaw na. Yan, ano? Nalabo pagka ginagalaw. Okay. Ilalagay mo dyan yung design criteria mo. Diba, unit weight ng concrete. Ano yung unit weight ng concrete, sir? Sa hindi nakakalam, standard yon, unit weight of concrete is 24 kilonewton per cubic meter. No? Sa steel, 77. Lagi yon. Sa soil, naman, pagpunta nyo sa soil mechanics, meron na ba kayo, sir? Wala po. Wala pa. Okay, siguro higher year nyo, meron magkakaroon kayo ng Wala soil pa, sir. mechanics. Okay. Now, ranges yan, 16 hanggang 24 o 25. So, siguro ang ginagawa ko na lang, kung walang budget ang client, kasi hindi ko naman alam talaga ang lupa. Kung makukompute ko lang, yung dimension ng iba-ibang lugar kasi, iba-ibang strength ng lupa at saka yung specification ng lupa. So, ginagawa ko na lang 18 kilonewton per cubic. So, base doon, makukuha ko ngayon yung bigat na nakadagan doon sa footing kasi unit weight times height, makukuha ko ngayon yung pressure. Tama? Kasi kilonewton per cubic meter, multiplyan ko ng meter, which is the height, magiging kilonewton per square meter, and that is a pressure. Tama? Okay. So, ibig pong sabihin pala nun, sir, the higher the unit weight, the higher the unit weight applied, mas mabigat ngayon yung nakadagan doon sa footing na lupa. Okay? Now, floor finish, ito naman siya, yung ginawa mo. Kasi minsan, pagkatapos nung buhos, kinikinis na yan eh. Halimbawa, yung mga parking areas, so kinikinis na yan, hindi na yan yung finish lang na nilalagay nila dyan, yung pintura, yung parang epoxy type na pintura, yung
parking area. Pagka nagpatakbo ka ngayon sa sakyan, medyo matunog, nakapit yung gulong sa sa floor. No, yun. Now, meron tayong 2.98 kilopascal pagka sa D4 Pinas 456. Ang 4 pati 5 interior, 6 sa exterior. Okay lang. Exterior part, yung paikot, sa isang gamit natin dyan. At lalo pa pagka firewall. Huwag kang gumamit ng 4, manipis. Kasi dito sa atin sa Pinas, ang 4, hindi yan 4 pagka sinukat mo. The best example dyan is yung sir, sino ba sa inyong bumibili ng Coco Lumber? Naka-experience na sa Coco Lumber. Wala ba kayong ano bang tawag doon sa high school? Hindi yung PE. Anong tawag doon, sir? Sa subject na pang home economics? TLE yata, sir. PP. TLE. TLE, sir. PP. Ano yung TLE uli na? TLE, sir. TLE? Ano yung Technology, Livelihood, Education. Yun ba yun, sir? Basta ganun, sir. Yung sa amin, iba ang tawag nun. Tuturuan ka paano maggagawa ng tsinelas, paano yung paghuhukay, yung mga ganun. Okay? Dito naman sa lumber, sabi ko kanina, pagka bumili kayo noon, ang 2x2, hindi yan 2x2. Pagka sinukat mo, 1.5 by 1.5 lang yan. Merong bawas. Check nyo nga, sir, pagka bumili kayo. Yung 2x4 na Coco Lumber, 1 lang. Merong kaltas. Ang bayad mo buo, ang binigay sa'yo kulang. No? Bakit, Sinin sir? nyo lang. Bakit ganun, sir? Ayun, sir, ang practice. No? Pagka kayo sir ang magbenta, wag niyong ganonin. Baka meron kayong mga hardware. Sino bang may hardware? Para sa inyo na lang kayo bumili. No? Okay, medyo may daya kasi, sir. May daya. Pagka kayo ang nagbebenta, ipasan niyo yung daya. Okay? So, ang sabi kasi sa akin, practice na yan, wag mo nang baguhin pa. Okay? Mga taga-POP, hindi naman ganun, no? Tama ba, sir, ma'am? Hindi yan, sir. Opo, sir. Yes. Hindi yan, sir. Pagka may hardware kayo, sir, sa inyo na lang kami kukuha. Ha? Para sigurado kaming walang daya. So, kung interior, sabi ko nga kanina, wall, minimum dyan is D4 CHP. Na yung D4 na yon, kabilaan pa nun may plaster. Tama? May plaster. So, maliban doon sa mortar na nilalagay mo doon sa loob. Ilan ba yung butas ng CHP? Ilan kayang butas yan? Yung buong butas. Bali, ilan yung bilang? Hernan? Butas na rin, sir. CHB, sir. Concrete hollow blocks. Yung butas po nun. Hindi pa po ako nakakuha nun, sir. Hindi ko pa lang, sir. 4, sir. 4. Sir, Ay, bakit yung- naging 4? Ay, 4. Kala ko, sir, yung sukat ng butas. Butas lang, sir. Butas. Ilang piraso yung butas, yung buo. 4, sir. Bakit naging 4, sir? Dahil sa ang CHB, yung forma niya. 3 yung buo sa loob. Yan. Pasensya na kayo sa drawing, no? Matagal na kasi yung aming draw 111D. Yung freehand.
Bakit kaya tinuturo pa sir yun, ano? Eh, meron naman tayong CAD. Drawing pa ba kayo ngayon sa ano? Mano-mano? Drafting. Pag wala pong laptop, mano-mano po. Okay, sir. So, based on my experience, ha? Ah, sa high school, papuntang college, elementary lang, kaya subjects yung lahat. Pagpunta ko sa trabaho, ano lang, yung aking nagamit. Excuse mo na, saglit. Meron lang akong pupuntahan saglit. Friends.
Hello? Yes po, sir. Yes, Okay, sir. sorry. May pinuntahan lang. Okay. Now, yung CHB, tanong ko kanina, ilan ba yung butas? Bali, 4. No? 3 buo, 2 sa gilid-gilid na kalahati, so magiging 4 ito. 4 na buo. So, dapat ito lahat lalagyan ng, no, yung iba, mapapansin nyo, ewan ko kung ganun din yung bahay ninyo, lalo pa kayong nakatira sa subdivision, sino ba rito yung nasa subdivision? Meron ba dyan? Wala. Wala po. Sino nakatira sa subdivision? O, sino rito yung nasa condo naman? O, sa sariling bahay niyo mismo, no? Ay, inutusan ka ni nanay tatay mo mag-drill dahil maglalagay ka ng lalagay ng kurtina. Ano? Pagka barena mo, biglang lut, no? Walang persa, no? Kunting diin lang, butas kagad yung wall. Sino nag-experience ng ganon? Wala. Wala nagbabarena. Minsan po. Now, wala kasing laman yung butas. Hindi nilagyan ng mortar. Ang iba, style ng ibang ininyero, ibang kontraktor, kung saan lang yung may bakal, yun nalalagyan ng mortar. Halimbawa, di ba yung spacing naman natin ng rebar is pagka-vertical. Depende kung stock band o running band. Alam niyo yung stock band, ano yung running band? Yung sa pag-ayos po ng hollow blocks. Yes, sir. Alam na. Tapos yung naka-running band. Stock band yun yung diretsuhan. Pagka-diretsuhan, automatic yun na 400 yung ano sir yun? Yung stock band yung sinasabi mo? Stock band. Ang stock band, sir, ma'am, is ito yung wall. So, stock o ganyan. Band yan. Stock band. Running band naman, alternate. Alternate yung
horizontal. Yan. Running band. Okay lang? Nariyan? Running band. Hello? Yes po, sir. Okay, naintindihan yung dalawa? Kakaiba ng dalawa? Opo, sir. Yes po. Sa stock band kasi, diretsuhan yung layout ng CHP. Baka ang iba, sir, ano ba pagkaiba ng dalawa? Saan ba yung mas matibay? Yung mas matibay is pero itong stock band. No, kasi yung bakal niya ang spacing natin dito minimum 400. No? Para kada CHB merong isang bakal. Para na nagamit natin dyan, ang size yan ay 12 mm. Okay lang? Naririnig ako? Opo. May tanong doon? Okay lang? Siyang doon sa taas niya, pagka sinuksok mo yung bakal ngayon, kumakagat doon, no? Meron siya 600 mm, 12 mm din yung diameter. At yung horizontal, both stock band and running band ay 3 layers or 600 mm. Hello? Hello po. Sir! Medyo delay ata, no? Delay. Okay, sir. Medyo delay, sir, yung ano? Yung... Now,
Ang problema lang dito sa stock band, mas mahal siya. Kasi, mas maraming bakal, ang spacing mo kasi 400 mm. Tanong ko, meron na ba kayong estimate na subject? Wala pa po. Okay, now, kasi pagka hindi ka pa expose sa trabaho, posible ka magkamali. Gawa nga ng pagka pinag-estimate ka nito, ang standard na, di ba, finish floor line to finish floor line 3 meters. Hello? Hello po. Okay. Medyo nahuli kasi kanina. Yan. Mas mahal yung isa kaysa dito sa running back. Pero yung dalawa, pwede namang gamitin. Pero pagka residential, kung ikaw yung contractor, siyempre doon ka sa mas mapapamura naman yung client. Ngayon, yung estimate, mga sir, pagka mag-estimate ka nung bakal, para dyan, paano yun? Taas. Meron kang beam sa baba. Standard distance niyan, finish floor line. Kasi yung slab kasama naman sa beam, di ba? Yung buhos. Naka-integrate naman yun eh. Tama. Apo. Okay. O, sige, para sa hindi pa para maintindihan ng lahat. Ano yung integrate? Ito yung beam. Ngayon, pagka binuhusan mo yan, ang beam talaga, ganito kakapal. Diba ba? Ito is 450 or 400 mm. Ngayon, nung yung slab na minimum is 100 mm. O sabihin natin, 125 yung kapal. Ito siya. Ngayon, yung strength nito is kapantay. Strength ng slab is pantay ng strength ng beam. So, ito na yung tinatawag ngayon na monolithic. Nagets nyo? So, at this portion, ang pagtingin nyo sa taas is slab ito, pero kasama din ito sa beam. Ako nyo? Okay lang? Walang tanong doon? Yes po, sir. Yes po. Tayo kung walang tanong. Now, standard different elevation, finish floor line to finish floor line. 3 meters. Yan. 3 meters yan.
So, kung ang biga natin is 450, 100. So, 3,000 minus 400, ilan yon? 2,600. Matitira. Tama ba? $2.6. Tama? Tapa. Okay, kung 2.6 yan, gaano kahaba yung bakal? Yung putol ng bakal. Kasi kanina, di ba, nag-usap na tayo doon sa footing. Kung gaano kahaba yung puputulin mo na bakal, base doon sa dimension ng footing. So, paano naman ito para dito sa CHB? Sa blocks. Ang estudyante, o nung estudyante pa ako, pag bilang ko niyan, ang pagsukat ko niyan, so, mula dito sa taas, meron akong bent up dyan. Ang turo sa amin dati, 16 dB. So, kung 16 dB yan, diameter of bar, yung dB, sabihin ng dB, diameter bar. Now, what is 6? $192, sir. 192. Kung 192 yan, bali 200. No, sabihin na natin 200. Mahirap kasi magsukat ng 192 sa metro. Ang pagsukat naman natin dyan, interval lagi of 25 mm eh. So, sabihin na lang natin, kung meron 200 dyan, bawasan natin dun dito sa portion na to rito, sabihin natin, ito ay 200. 200 dito rito. 200 din dito sa baba. Tapos, meron ka lang allowance dito, sabihin natin mga 20. 20, 40. Kasi yun ang concrete cover eh. So, 40, 400, 2.6. So, kung 3 meters yan, meron pa ito sa 0.4. So, 3.4 yan, ano? 400 yung biga. So, kung 3.4 yan, ang magiging haba ng ating rebar, ang length ay 3.4 meters. Isasubtract natin ng 40 na dalawa. Para dun sa beam, not exposed to weather ay 40 mm. Pagka exposed to weather yung element, 50. Pero not exposed to earth, 50 pa rin. Pero pagka ang element or member exposed to earth, 75. Ilan po, sir? Nakakuha ba yon? Pagka exposed to earth, 75. Yung ating element, 50 minimum. Ano ba yung exposed to weather? Yung mga gilid na poste. Di ba exposed yan sa sunlight at saka sa ulan. Yung exterior column. Gets yun? Pati exterior beams. Tapa. Yes po. Okay. Yung interior po. columns tapos interior beams, hindi yan exposed to weather. So, pwede yan sa hanggang 40 millimeters. Nakuha? Nakuha yun? Yes po. Okay, sige. Salamat. Now, kung ito is exposed to earth at weather, so 50 ito rito, 50 rito sa baba. Tama ba? Yung concrete cover natin, Tama. 50 doon, 50 dito. So, ilan na yan? Dalawang 50. Minus 2 times 0.5. 0.05. 3.4 yung buong taas. Tapos, minus 2 times 0.05. Tama? Ito yung vertical na to. Yan yung haba niya. 3.4 minus 2 times 0.05. I-add natin ng 16 dB. Ilan yung 16 dB? Ito yung bent
Bending. $200 yun ano? Kasi 192. Gawin nating 200 na lang. Hello? Sir! Yes, sir. Okay. 0.2 Opo, plus sir. 0.2 times 2. Tama? Opo, sir. Okay, naintindihan ba? Si April Rina May Testa. Si April, nandiyan ka ba? Wala. Ejed Cruz. Ejed Cruz, nandiyan ka ba? Sir? Absent. Sir? Ejed ba yan? Si Ejed. Absent, sir. Si ano na lang? John Vincent Cruz. Wala rin. Marvin De La Cruz. Wala si Sir, absent din. Sino na lang yung hindi absent? Nathaniel Samonte. Wala rin si Sir. Si Nika Gabriel. Nika Gabriel. Yes po, sir. Okay. Tanong ma'am. Paano nakuha? Ano yung kinukuha natin dyan sa 3.4 minus 2 times 0.05 plus 0.2 times 2? Yung Ano length, yan? Length nung ano yun ma'am? Length nung ano yun? yung vertex. Saglit. Suyo. Alexander Kaya. Sir, length ng bakal. Okay, sir. Length ng bakal na kailangan mong putulin para dun sa CHB, vertical bar. Tama ba? Okay, sige. Tama si sir. Ano uli yung minimum natin para dun sa vertical bar? Gamit ka ng anong size ng bakal? Krisya Maylay. Olay. Wala rin si Krisya.
Si Garien Maytan. Sir, Okay. Ano ulit yun, ma'am? Yung ginawa natin ngayon? ano daw? Sir, Ano yung ginawa natin ngayon? Yung kinompute natin ngayon? At yung minimum size ng bakal para sa vertical? $50 po? $50 yung okay, ulitin ko na lang. Paintindi na lang. So, ang finish floor line to finish floor line, standard is 3 meters. It's up to you kung tataasan mo, high ceiling, walang problema. Ang beam na ginamit natin dito is 0.4 meters yung taas. So, kung 0.4 ito, meron tayong 0.4 sa baba, yung 0.4 sa taas na beam, kasama na doon sa 3 meters, kasama na doon sa finish floor line. Now, so, ang total difference in elevation papunta dun sa soffit nung beam sa ilalim is na kung 3.4 meters ito at meron tayong concrete cover na 50 kasi exposed to weather itong beam natin. Baka ito is nasa exterior portion kaya naging so 3.4 minus natin ang dalawang 50 millimeters plus i-add natin ng bend. Ito siya. Yan. Ang turo sa amin dati, that is 16 dB. So, 16 times 12, 192, sabi ninyo. So, round up natin ng 200 mm. Okay. Putol is ilan? Miss Garien May. 2.8 po. 2.8 meters. 2.8 meters. Tama ba? 3.4 minus 2 times 0.05 minus plus 0.2 times 2. 3.7. 3.7. 3.7 po pala. 3.7 po. Okay, 3.7. Tama ba ang ginawa natin, sir? Ay, Alaya Kulin. Ma'am, Yes po. any comment? Wala po. 3.7 po. May mali ba o pang idadagdag? Wala na po. Okay. Jade Oleya. Andiyan ka, sir? Jade? Mr. Jade? Berlin Rico. Hello? Sent? Nino Quijano. Ano? Absent din. John Barniso. Sir? Okay, sir. Puti. Okay, now. Tanong po sa Doug, dito sa ating nakuhang value, meron ba tayong mali? O meron ba tayong yung na-unforeseen natin na situation? O tama ba yung ating ginawa? Wait lang po, sir. Wait lang po, sir.
Wala po akong mapansin, sir, naman. Book-wise, tama yan. Kaso, pagpunta mo sa actual, may mali yan. Sir, ano yan? Sinasabi mo. Wala po, sir. Meron na ba kayong nakita na yung mason o yung gumagawa ng CHP, pagkalagay ng bakal, buo na yung bakal? Meron ba? Sir, pakiulit, sir. Pakiulit. Ano yan? Ulitin ko, sir. Sa libro, kung ganyan yung presentation, wala namang mali. Application process. Naririnig ako? Apa. Okay. Anong problema, sir, sa installation process? Pagka mag-i-install ka, meron ka na bang nakitang bahay o structure, pader, na nung nag-install nung bakal, diretso na hanggang taas? Wala pa, sir. Wala pa, sir. Wala pa. Kasi ang tanong dyan, sir, ganito. Ang taas ng tao is walang 2 meters. No? Walang 2 meters. Nasa 165 lang, 1.6 meters. Kung matangkad ka, 1.8 siguro. Now, paano mo ilalagay ngayon yung CHB? Diba? Mahirapan ka na nun. Eh kung sinagad mo